Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan sa Tambayang Makabayan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin ito pong pahayag at pinag-uusapan na po ito sa social media. Ito pong pahayag ni Atty. Topacio kay Boying. At ito po ba'y may katotohanan? Mukhang malaki po. Mukhang malaki po ang katotohanan. Dito po sa sinasabi ni Atty. Topacio pagdating po kay Boying. Basahin po natin mga kababayan. Ito po ang kumakalat po sa social media na pahayag po ni Atty. Topacio. Ayon po kay Atty. Topacio, ang ombudsman po ngayon ay puppet ng Malacanang. Atty. Ferdinand Topacio. Mga kababayan, ang ombudsman po ngayon ay puppet ng Malacanang. Ayon po kay Atty. Topacio. Meron po bang katotohanan na talagang puppet? Dahil wala po tayong nakikitang aksyon pagdating po sa issue ng korupsyon, lalo-lalo po sa dami ng kaalyado ng administrasyon. Wala po tayong nakikitang ipinakukulong at kinakasuhan man lang. Limitado lang yata. Puro pa sa mga kalaban politika nila ang nakikita po natin ginigipit. Dahil, excuse me po, dahil pati yata siya ay kasama rin sa pinangalanan ng mga Marines. Hindi kaya? Pakinggan po natin to mga kababayan. Kaya talaga magiging puppet ka at magiging protector ka pa ng mga kakampi mo. Ikaw ang protector. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito. Yung pahayag po ng mga Marines at ni Atty. Baligod. Panoorin po natin. Have you ever noticed that? Bagamat kabilang si Ombudsman Boying Rimulya sa mga pinangalanan ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit, iginit ng kampo na wala silang ibang mapagdalhan nito kundi sa tanggapan pa rin ng ombudsman kaugnay ng umunoy illegal na pagdi-deliver ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanila, ang ombudsman lamang ang may eksklusibong jurisdiksyon upang magsagawa ng investigasyon laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Bagamat kabilang si Ombudsman Boying Rimulya sa mga pinangalanan ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit, iginit ng kampo na wala silang ibang mapagdalhan nito kundi sa tanggapan pa rin ng ombudsman kaugnay ng umunoy illegal na pagdi-deliver ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanila, ang ombudsman lamang ang may eksklusibong jurisdiksyon upang magsagawa ng investigasyon laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Nakita niyo po mga tambay? Malaki pala ang katotohanan, di yung nakasama po sa maanumalyang mali-malitang delivery ang ombudsman na si Boying ayon sa mga sundalo, mga ex-marine. Pero wala po sila magawa dahil siya po ang ombudsman. Kaya nga po, yung sinasabi ni Atty. Topacio na puppet, mukhang nagkakatotoo at malaki pala ang porsyentong totoo. Dahil nakita nyo po bang inimbestigahan ang 18 Marines? Inimbestigahan po ba ng ombudsman yan? Yung kanilang mga pinasabog? May mga ebidensya? Inimbestigahan po ba yan? Hindi po ba hindi? Kinasuhan pa nila ng NBI. Kaya mga kababayan, may katapusan din po ang mga hayop na yan, di umano. Lahat po ngayon nasa gobyerno natin ay mga mukhang sindikato na. Sabwata na po pagdating po sa pagnanakaw. Halos lahat po yata ng gobyerno ngayon, mga kababayan, ay puro po may issue ang departamento ng gobyerno ng korupsyon at kasama po sila. Hindi ba ombudsman? Kaya napakasarap po na sana po hindi po nila mapigilan ang 13th senator at hindi po nila mapigilan ang pagbabalik po ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Rodante Marcoleta at ni Senadora Pia Cayetano. Sana po, kahit po ito'y ginigipit nila at pilit po nilang pinababagsak at kinakasuhan pa ng plunder,
Dahil nga pati ang ombudsman pala ay kasama sa nadideliveran ng mali-maleta ayon sa mga Marines. Grabe, no? Ganyan po. Ganyan po ang ginawa sa atin ng binagong ang Pilipinas. Magmula po nung sila umupo, puro pagnanakaw ang pinagagawa pala ng mga hayop na yan, di umano. Grabe, no? Kailan kaya makakuha ng katarungan ng taong bayan? Dahil nga po, nagtataka lang po si Kama nung sa dami po ng issue at may mga testigo na ginigipit. Pero hanggang ngayon, ang ating pong Men in Uniform, AFP, tulog na tulog. Kasama rin kaya sila sa maleta? Kaya wala sila nakikita? Ang paghihirap ng tao hindi nila nakikita? Ang talamak na korupsyon hindi nila nakikita? May issue pa ng pulburon ng Pangulo? Hindi rin nila nakikita? Kasama rin kaya sila sa mali-maleta? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kababayan, ang komento po natin kay Atty. Topacio na si Boyeng daw po ay puppet ng Malacanang. At pinatunayan naman ng mga Marines na wala silang magagawa dahil mismo ang ombudsman ay sangkot din daw po ayon sa kanila sa delivery ng mali-maleta. Tapos siya pa ombudsman. Kaya nga nilagay yan sa ombudsman para maging proteksyon nila. Protektado silang lahat. Hindi kaya. Mga kababayan, maraming salamat po mga kababayan. At ingat-ingat ka, Atty. Topacio, ingat-ingat ka. Baka susunod, ikaw na mabagaan siya ng ombudsman. Nakita mo naman, lahat ng kumakalaban sa kanila, binabagaan siya, kinakasuhan. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo, Atty. Topacio. Maraming salamat po sa naagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Kingston from Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut from California, USA, Gina Reyes from Germany o Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguiso Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad, Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milahi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kababayan at hindi naman po sila panghabang buhay na tayo ipahihirapan ng mga demonyong yan. May katapusan din po ang mga demonyong yan, mga kababayan. Taste lang po tayo. Muli po, paalam. Bye-bye.